Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, December 11, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay wala naman tayong anumang bagyo o low pressure area na minomonitor po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero naglabas po ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential na meron pong mabubuong sama ng panahon or bagyo sa pagitan po ng December 17 hanggang December 26. Sa week 2 po yan ng December. Ito naman po nakikita sa forecast natin, sa advanced weather forecast, ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Pero magkagayon man, banta pa rin yan para sa magiging isang bagyo o magiging huling bagyo ngayong taon po ng 2025. So aalamin natin kung yan ba ay magiging malakas at kung saan naman yung kanyang possible o posibleng magiging direksyon, lalo na po sa week 2 po ng December. Ngayon po, aalamin muna natin yung iba't ibang weather system o yung weather system na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa atin po tinatawag na forecast weather condition, mayroon pa ring mga lugar na apektado ng shearline. Ang shearline po ay salubungan ng malamig at mainit na hangin. Apektado pa rin ng shearline ang Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at sa may Quezon. Ang lagay naman po ng panahon sa mga lugar na binanggit ko, may mga tsansa pa rin ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi. So kapag alam nyo may mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan, may mga tsansa pa rin na magkaroon ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So ulitin ko, sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon, mga lugar na apektado ng shearline. So may mga tsansa ng mga pag-uulan dyan. Sa area po ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, ay patuloy naman din makakaranas ng cloudy skies with light rains lalo na sa bandang hapon. Dahil naman yan sa tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Wala naman yan significant impact na mga pagbabaha o landslide, pero mag-ingat na lamang tayo. Kapag ang northeast monsoon ay sinabayan ng ibang weather system tulad ng shearline at mga localized thunderstorms, may mga tsansa pa rin ng mga pagbabaha at landslide. So kailangan alerto tayo anumang oras or araw-araw. Sa area ng Ilocos Region, ganun din, same scenario, apektado ng northeast monsoon. So may tsansa pa rin ng mga light rains at maulap na kalangitan. Sa Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan at mga pag-uulan, isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. Ang mga local thunderstorms, bandang hapon po yan nagpapaulan. Pero sa ngayon kasi wala na po ang easterlies, nawala na ang easterlies or yung mainit or maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yan yung sumasalubong po sa amihan. Kaya nabubuo ang shearline. Dahil ngayon wala na tayong easterlies, ang tsansa na unti-unting mawala ang shearline ay possible o posible sa mga susunod po na mga araw. Pero ngayon kahit sabihin natin na medyo magiging okay ang ating panahon, wag pa rin tayong pakampante. Kung lalabas kayo ng inyong mga kabahayan, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. So ngayon, balikan natin yung sinasabi ko po na tropical cyclone threat potential sa week 2 ng December, pagitan ng December 17 hanggang December 23. Ito po yung sinasabi natin na banta ng tropical depression or mahinang bagyo na mabubuo sa bandang eastern Visayas. So maapektuhan din ito ang eastern Mindanao at kung makikita nyo medyo malawak din yung area na possible na maapektuhan ito. Yun po base na rin sa tropical cyclone threat potential. Dahil kung sinasabi sa inyo may mga tsansa pa or mataas pa yung tsansa na magkaroon ng mga pagbabago dahil sa pagitan ng December 17 hanggang December 23, week 2 ng December, malayo pa talaga yan. Pero huwag kayong mag-alala, simula kahapon hanggang sa susunod na 2 hanggang 4 na araw ay wala po tayong anumang bagyo na nakikita sa forecast or anumang bagyo o low pressure area na mabubuo.
Pero magkagayon sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Kasi nga naman, lagi ko sinasabi, hindi lang kasi bagyo or mga low pressure area ang nagpapaulan sa ating bansa. Iba't ibang mga weather system, iba't ibang mga hangin ang nagbibigay po ng maulap at maulan po na panahon. Kadalasan dyan sa parte po ng Luzon. So ngayon mga kaibigan ko, ang nakikita natin dito, hindi naman talaga magiging malakas na banta ng bagyo. Yung sinasabi kong tropical depression na banta sa week 2, December 17 hanggang December 23, ayon na rin niya sa tropical cyclone threat potential. So hindi man niya nakikita na magiging isang typhoon or super typhoon category, pero lagi ko sinasabi sa inyo, kahit mahinang bagyo, namiminsala din, no? Bakit ganon? Alam nyo, pag tropical depression category, mas marami yung ulan, pero mahina yung hangin. Pag mga typhoon o super typhoon category, malakas talaga ang hangin, pero hindi naman kalakasan o karamihan po ang ulan. Kaya lang naman kasi tayo nagkakaroon ng malalakas at maraming mga pag-ulan at kaya rin nagkakaroon ng mga pagbabaha nitong mga nakarang update natin ay dahil po sa iba't ibang weather system. Lalo na po ang shearline at kung minsan sinasabayan pa yan ng ITCC dyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Kaya kahit po mahina lang ang magiging bagyo natin sa week 2, December 17 hanggang December 23, tatawagin po yung bagyong Yasmin . Yan yung inaasahan natin na magiging huling bagyo na ngayon pong 2025. So, dapat ba maging masaya na tayo? Yes, kinakailangan maging masaya tayo. Hindi po tayo dapat magpa-apekto doon sa tropical cyclone threat potential. Dahil sinasabi ko sa inyo, kayang-kayan mawala sa pamamagitan ng ating panalangin. Mahinang klase lamang po yan ng banta ng bagyo at hindi yan super typhoon o hindi typhoon category. Kasi kapag mga super typhoon, malayo pa lang, isang linggo ang pagitan nakikita na sa forecast track sa atin tinatawag na tropical cyclone threat potential. Eto kahit sa week 1 natin, wala din. Sa week 2 nakikita pero low chance naman na maging isang ganap po na bagyo o tinatawag natin na tropical depression. Kabayan, uulitin ko ngayong araw po ng Huwebes, no? December 11, ang nagpapaulan, nagbibigay ng masamang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na po sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay ang shearline. Unang-una yan, no? At itong northeast monsoon or hanging amihan at mga localized thunderstorms bandang hapon ho at sa gabi. So sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest update natin. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.